Kapapasok lang, grabe ang utos ng Senado, wasak ang PCSO mga kapatid. Hinatulan ng taong bayan, sarado ni PBBM Tulfo, sabing gano'n. Gusto ng mga taong bayan daw na ipasara na. Ikaw, gusto mo bang ipasara na yung PCSO mga tol? Malaki rin ang nakinikita ng gobyerno dyan mga tol. No? So ito, panoorin natin to mula kay Pinas News Insider. Pero bago yan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, ipasarado na yan. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos mabisto ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong korupsyon sa PCSO. Sa kahit na anong lugar sa gobyerno natin mga tol. Hindi lang naman dito sa bansa natin, pati sa ibang bansa. Sa kahit na anong ahensya, hindi talaga mawawala ang korupsyon mga tol. Well, hindi natin sinasabi no, na totoo ang haka-haka ng mga Pilipino mga tol. Pero kasalanan din kasi at pagpapabaya ng PCSO yan kung bakit ngayon pinagdududahan sila ng mga Pilipino. Pero mo gagawa lang sila ng edited picture yung halata pa. Sana talagang pinahalata na nila para walang duda, di ba? Na hindi na magsasabi nga edited yan. Oo, naka-blurred nga yung mukha di ba? Ganun na lang sana baka yung makilala daw yung damit o di sana blurred na lang din yung damit. Hindi na yung tipong papalitan, di ba, paayusin pa, tas halatang halata naman. May talaga, may hocus-pocus pag ganun, di ba? Pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, tila naggalaiti sa galit sa mga matataas na opisyal ng PCSO dahil sa walang awa at walang konsiderasyon di umano nito sa kanilang mga collectors na hindi man lang nabigyan ng tamang benepisyo at umabot na di umano sa bilyong-bilyong halaga ang hindi binabayarang buwis ng PCSO sa gobyerno. At tila naibulsa na ito ng mga buayang opisyal ng naturang ahensya. At ngayon sa panibagong pagdinig sa Senado ng PCSO kung saan mismong General Manager na si Mel Robles ang umarap sa pagdinig sa Senado ay tila nagkainitan sa nangyaring pagdinig lalo't na pag-alaman na edited ang viral na larawan ng nanalong babae umano sa loto ng mahigit sa 43 million jackpot prize noong December 2023 sa 642 Lotto draw. Yun pa sa source si Senator Raffy Tulfo ay empleyado lang di umano ng PCSO ang nanalo. At matagal na di umano itong kalakalan ng nasabing ahensya. Actually, ang tagal na ako nakakarinig ng kwento, no. Kapag ka mabababang premyo lang, halimbawa 10 million, 16 million, madali lang sa kanila pakawalan yun Talaga may nananalo mga tol. Marami na tayo napanood na interview nanalo ng 10 million. Yung mga bad story na inubos lang sa 3 buwan, inubos lang sa 6 na buwan, yung mga ganong istorya mga tol. Diba? So may nananalo talaga diyan. Kaya nga nahihikayat ang napakaraming mga tao na tumaya. Kahit na ito'y isang klase ng sugal, mga tol. Which is hindi magandang kaugalian talaga ng bawat isa sa atin, mga tol. Kahit na marami pang kakilala tayo na nakita nating yumaman sa sugal, pero hindi natin kasi kailangan dapat na ibigay dyan ng ating kapalaran. Kung gusto talaga nating umasenso mga tol, magsikap tayo sa buhay, di ba? Hindi sa pamamagitan ng pagtaya-taya sa kung ano-ano mang mga sugal. Pero yun nga, no? Maraming mga Pilipino nang nahikayat kasi marami nang naipalabas mga kwento ng mga nanalo dyan. Pero sabi nga, yung mga mabababa, yun lang yung naipapanalo talaga. Pero yung tipong malakihan na, 100 million pataas na, na lang daw yun, kunya-kunyarihan na lang. Kasi nasa sa kanila ang kapalaran kung dito lang sa mga bolang-bolang to mga kapatid, may iba-iba daw mga bigat yan, sabing ganun Kahit na sinasabing tinitimbang nila, pero yung pa rin yung kwento, no? Kwentong na ririnig-rinig natin na iba-iba daw ang actual na timbang ng mga bolang na umaano dyan. At kung ano yung pinakamagaan, yun yung lalabas mga tol. Well, hindi natin alam kung yun na may katotohanan. Ano sa tingin mo? Comment ka na lang sa baba, no? So tuloy natin to.
Ngunit iginiit ng PCSO sa pagdinig sa Senado na totoong mananaya ang nanalo. Kaya Senator Raffy Tulfo hinihingi ang identity ng mga nanalo sa isang closed-door executive session. Ipinahayag din ni Senator Raffy Tulfo ang pagtutol nito sa pagpapatupad ng PCSO ng test run ng web-based application bidding platform para sa iLotto. Dahil ito di umano ang dahilan kaya maraming lotto agent na over-the-counter bidding station ang tuluyan ng nagsara. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na dadismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Lalo na yung matagal ng mga mananaya, no? Senator Raffy Tulfo, ipasarado nyo na lang po yung PCSO na yan. Lalong klaro kasi yung pinaggagawa nilang katiwalian. Grabe naman, parang pinagloloko nila ang taong bayan. Dapat talaga dyan, Idol Raffy, ipasarado na lang o tanggalin ang lahat ng buaya dyan sa PCSO. Hashtag PCSO ipasarado na. Dapat ipakulong lahat ng mga buaya sa PCSO para may masampulan na. Grabe, harap-harapan na nilang pinagloloko ang taong bayan. Nakakahiya kayo, mga ganid sa pera. Senator Raffy Tulfo at President Marcos, ipasarado nyo na lang po yan at tanggalin lahat ng mga sakim sa pera. Buti na lang may senator tayong kaya tayong ipagtanggol. Iba ka talaga sa lahat, Senator Idol Raffy. Wala na silang kawala ngayon sa Senado. Hashtag ipasarado na agad. Ito ang mga sentimiento ng mga taong bayan, Pero ipakulong lahat ng mga buhay, hindi kasi ganun kadali yun. Kailangan ng mapatunayan mo muna yan, di ba? Simple lang ang kasagutan dyan. Ipasara na lang yan para matapos ang problema dyan. At sa mga sugarol, magbago na lang kayo. At Simple lang yan, mga tol. Kung wala ng tataya, wala na rin yan, no? Hindi nyo kailangan puwersahang ipasara yan, no? Nasa tao na rin kasi yan talaga, mga tol. Kasi etong PCSO, malaking porsyento rin yan ang napupunta sa gobyerno na ginagamit din naman ng gobyerno natin sa kanyang mga proyekto, mga tol. Kaya hindi basta-basta sarado na natin, ganun. Hindi ganun yan, mga tol, di ba? Kaya nga meron tayo mga legal dito na legal dito ng pangapasugalan kasi malaki ang hinikita ng gobyerno sa mga ganito. Kasi nga, napakaraming mga tao ang talagang nahihikayat, no? Sa napakaliit na halaga, pwede kang yumaman, di ba? Malay mo, nasa iyo ang kapalaran, may mga ganon. Ang problema nga lang, syempre, eto na nga, no? Nabahiran na ng dungis, no? Nasa sayo na lang kung ikaw ay mananatiling naniniwala at iaasa mo ang kapalaran mo dito o ikaw ay talagang magpo-focus na trabahuin mo na lang kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay. huwag umasang kayo ay mananalo dyan dahil mauubos na ang mga salapinyo pero hindi rin kayo mananalo dyan. Lutuan lang yan, kaya huwag kayong magpaloko. Marami sa mga kababayan natin na halos lulong na lulong sa sugal pero hindi pa rin maibalik ang kanilang mga talo hanggang sila pa ay sugapa na sa sugal. Maawa kayo sa sarili nyo at sa pamilya nyo dahil suntok sa buwan yang sugal. May napanood pa nga ako dati, balita, binenta niya yung anak niya. Buti nabawi nila, di ba? Binenta niya anak niya kasi lulong dun sa isabong, mga tol. Marami pang mga ganung pangyayari na lalong nagbabaon, no, sa isang maralita na lalong nagbabaon sa kanya sa hirap, mga tol. Nagkakanda utang-utang, nagbebenta ng gamit. Alam mo yun? Kasi minsan mananalo ka, oo. No? Tapos pag natalo ka, syempre ikaw gusto mo makabawi. Nanalo ka na minsan baka manalo ka ulit. Alam mo yun, addiction mga tol. Hanggang sa hindi mo napapansin, ubus ka na talaga. Pero sa kagustuhan mo mabawi pa rin, yun na nga, magbebenta ka na ng gamit, kung ano-ano na gagawin mo, ngungutang ka, hanggang sa magkabaon-baon ka na talaga. Maganda talagang binubusisi ang mga ganyang usapin, lalo na't nakasalalay ang pera ng bayan. Keep it up, Senator Raffy. Sana mas maging transparent ang lahat ng government-owned and managed corporation tulad ng PCSO. Anko. Ayon, ginisa nga ng Senado ang PCSO and panoorin natin to. 2,000 ang tinanggalan nyo. Nasa hot seat sa Senado nitong araw ng Huwebes, si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito'y dahil sa posibleng pagmamaniobra sa nanalo sa 698 million peso jackpot prize sa iLotto nitong araw ng Miyerkules. I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo lang po yung nanalo. Totoo yan.
Batay sa impormasyon na nakalap ni Senator Raffy Tulfo, nasa 30 milyong piso ang investment ng kaibigan ni Robles para manalo ng higit sa 600 milyong pisong jackpot prize. Para kay Tulfo, madali na mamaniobra ng PCSO ang mananalo sa e-lotto dahil hawak nila ang online system. Kung ako ang general manager, mga kapatid, 3 billion nang ang i-invest mo tapos mananalo ka ng 698. Hindi, hati tayo diyan. Pag ganun, no? 30 million lang i-invest mo tapos 698 solo mo. Tag 300 tayo, di ba? Ganun yan, no? Tig ano tayo? Tag 350, mga ganyan. Dahil dito ay hinihingi ni Tulfo sa PCSO ang detalye ng nanalo sa loto para masiguro na hindi konektado kay Robles o sa kahit sino mang opisyal ng PCSO. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, ay lumitaw na talaga hindi ka sa inyo, then sasabihin ko rito na yung may chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SAC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. Bukod sa e-lotto ay pinagtataka naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang magkakasunod na panalo sa loto sa buwan ng Disyembre ng nakarang taon. Sa buwan ng Disyembre, mabilis na tinamaan ang jackpot prizes sa 642, 649, 645 at 655 draws. Ang mga premyo sa nasabing draws ay mas pinalaki para tumaas ang excitement ng mga tao ayon kay Robles. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos. Tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less... Pero yun mo, no, mas pinalaki. Kasi madali lang naman i-ano yung number maglabas ka ng number di ba? Halimbawa, ikaw magpapalaro ka, for example, magpapalaro ka, malaki premyo natin, 1 million ang premyo natin, taya-taya na. Ano lang, 300 pesos lang ang taya, 1 million ang pwede mo mapanalunan. Madali lang maglagay ng 1 million, di ba? Tapos maraming tumaya sa'yo, di ba? Gagawa ka lang ng dami na mananalo. Ito, may nanalo na. Congratulations. Tapos maglalabas ka lang ng konting video, konting picture na yun ay nanalo. Wala nang angal yung mga tumaya sa'yo, di ba? Ganun lang eh. Napakadali lang manloko ngayon, di ba? Pag mga ganyan mga bagay eh. Pag eto mga tol, wag niyong gagawin pero mapaparusahan talaga kayo pag ginawa niyo yung mga ganyan mga bagay. Wag kayong tutulad sa mga taong gumagawa ng masama. Within a month. Within a month, Sir. Yes, within a month. Opo. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Pinunari ng dalawang senador ang Grabe talaga mga lods. Imaginein mo, nung month of December, ang daming nanalo. So parang billion din ang nailabas ng PCSO sa mga nanalo on that month. Kaya talagang nakapagtataka talaga mga lods na ngayon, grabe, halos ang bilis na manalo. So dapat lang napaimbestigahan talaga kasi hindi mo alam, di ba? Mga kakilala lang nila yan. Relatives lang nila yan. Eloto na pala ngayon. Electronic na. Di ba? Pero para sa akin mga lods, no, kung talagang totoo yung mga nananalo, which is sabi naman nila, kahit wag na nilang di ba? Kahit wag na nilang sa publiko yung pangalan, yung mukha. Pero for me, kahit i-check lang ng mga senador or i-check lang ng mga kinauukulan kung totoo ba talaga yan. At hindi lang iaalaw sa PCSO lang. Kasi pwede nilang manipulahin lang kung sila-sila lang So, dapat may mga witness at dapat, di ba, may mga kinauukulan, no? At yan, mga senador na to check kung totoo ba talaga at mag-background check para na rin sa transparency. Ganyan ang aampulan. Ibigay na lang nila kay Senator Raffy Tulfo yung trabahong yun. Kada may mananalo sa loto si Senator Raffy Tulfo, taga-check. Totoong tao ba to? Ganon, no? Sa inyo,
biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama rin naman. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong komon, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano'y nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Alam mo, sa panahon kasi ng 3 buwan, ako po'y naging corporate secretary ng PCSO nung panahon ni Sergio Valencia. No? So ako po'y kapamilya ng PCSO. So masasabi ko lang, ano ba naman kayo dyan sa PCSO? Pinagdududahan na nga kayo kung meron talagang totoong nangyayari nananalo. Kasi nga parang sunod ang nananalo dyan sa PCSO. At kung makikinig ka kay Mahardika, ay parang sinasabi ni Mahardika na fundraising yan ng administrasyon na hindi naman talaga napupunta sa mga mananalo. Ganyan na nga ang pula sa inyo. Biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong komon, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano'y nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Well, wala na tayong magagawa dyan sa mga bagay na ganyan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa nangyaring issue mga tol sa PCSO? Sa tingin mo ba dapat nang ipasara? Ano sa tingin nyo? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.